Pagtaas ng presyo ng manok sa pamilihan, paiimbestigahan ng Department of Agriculture. Dating police officer na nasa Amerika ngayon, kabilang sa iniimbestigahan ng DOJ dahil sa posibleng pagkakasangkot sa Dacer Corbito murder case. Dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino, formal niyang hiniling sa korte na sa NBI siya manatili habang nililitis ang kanyang kaso. Panukalang pagbaba ng buwis para sa mga naging biktima ng kalamidad tulad ng bagyo, isinusulong ni Senador Manny Villar. Rider, patay matapos sumalpok ang motorsiklo sa isang truck sa EDSA Muñoz. Ilang bahagi ng North Dakota lubog sa baha. At Lady Gaga, nagbigay ng mensahe ng inspirasyon sa mga nasalanta ng lindol at tsunami sa Japan. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Imbestigahan ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng manok sa ilang pamilihan. Wala raw sapat na basehan ng price hike, lalo pat sapat naman ang supply ng manok sa merkado. Narito ang report ni Lay Alves. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, isang buwan na raw matumal ang benta ng manok ni Len Camacho. 10 hanggang 15 piso kada kilo raw kasi ang iminahal ng sinusupply sa kanilang manok. Kaya naman hindi raw nila maiwasang magpasa kahit man lang 5 pisong dagdag presyo sa mga namimili. 135 pesos kada kilo ang buong manok sa Mega Q-Mart. 140 naman ang choice cuts. Sacrifice. Sino-shoulder yung bentahan, ganun pa rin. Hindi masyado kumikita, tiis-tiis ng konti. Para makapagtipid, ang ginagawa niyo? Binabawasan ng ilang piraso. Hati-hati ko lang yung binibili ko. Halimbawa, 1 kilo, 3 lutuan yon. Okay, pero paano nyo napapagkasya? Pagkasi, Ginagawa nyo sa luto? kung minsan tinula, kung minsan sinigang. Ano ba dinadamihan? Dinadamihan ko na lang sahog. Ayon kay Rita Palabyab, presidente ng Philippine Association of Broiler Integrators o samahan ng malalaking producer ng manok, may ilang commercial raisers o maliit na producer daw talagang kinailangang magmahal ng presyo dahil paiba-iba ang presyo ng buhay na manok. Pero sa pangkalahatan, stable naman ang presyo nito at naglalaro mula sa 120 hanggang 130 pesos. Mas mahal lang sa mga high-end supermarket. Wala namang pagtaas sa presyo ng karneng baboy sa nakalipas na buwan. 175 to 180 pesos kada kilo ang laman, 185 to 190 naman sa liempo. Ang anumang pagmahal sa baboy at manok, paiimbestigahan daw ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. May sabi po kasi na magtataas daw po yung presyo ng baboy at manok, pero wala po kasi kaming makitang logical na paliwanag kung bakit kailangan po nilang pagmahalin ang presyo ng baboy at manok. Kasi may sapat naman po tayong supply sa merkado. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Presyo ng manok sa Dogonoy Public Market tumaas din tulad sa ibang pamilihan. Ayon sa mga tindera, wala silang magawa kundi magtaas ng presyo dahil nagmahal din ang kanilang puhunan. May live report si Victoria Tula. Victoria? Rhea, gaya na sa ibang pamilihan, tumaas din ang presyo ng manok sa Dogonoy Public Market sa Maynila. Kaya naman ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte para mapagkasya ang kanilang budget. Kumpara noong nakarang buwan, tumaas daw ng 7 pesos ang presyo ng manok ngayong buwan sa Dogonoy Public Market. Pumapatak na ngayon sa 130 pesos kada kilo ang whole chicken, breast at legs, habang 140 naman ang wings at drumstick. Dahil tinataasan ang singil sa kanila, wala rin daw magawa ang mga tindera kundi ipasa sa mamimili, kaya naman medyo matumal daw ang benta. Sa loob ng isang araw, aabot lang daw sa 1,200 pesos ang kanilang tinutubo. Sa kabilang banda, dumadaing din ang mga mamimili sa pagtaas ng presyo ng manok. Nababawasan daw kasi ang kanilang budget, kaya naman kanya-kanya sila ng diskarte para mapagkasya ito. Siyempre, nagtataka din yung mga buyer, ay bakit tumaas? Siyempre, tinataasan din kami, 5 pesos. 2 pesos, ganun. Tapos nahirapan kami kasi konti lang yung supply. Babawasan yung mga ibang konsumo at ibang mga pangangailangan Importante kasi pagkain.
Samantala, hindi naman daw nagtaas ang presyo ng baboy. 180 pesos kada kilo ang kasim, pigi at liempo, habang 130 to 150 pesos naman ang ribs. Stable din daw ang presyo ng baka. 180 pesos kada kilo ang laman at 230 pesos kada kilo naman ang T-bone at ribs. Rhea, samantala inaasahan na sa habang papalapit ang buwan ng Disyembre ay tataas pa ang presyo ng manok. Rhea? Maraming salamat, Victoria Tulad. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin live sa studio si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary Alcala, good morning po. Magandang umaga po, Igan, at sa Opo. lahat po ng tagapanood. Sa inyo po initial na pagsisiyasat po, sa kabila ng supply ng manok po, sapat naman sa merkado. Ano nangyari? Ba't nagkaroon ng pagtaas ng presyo? Abnormal po ito? Ang nakikita po namin dito ay sa kadahilanan nung nakaraang mga ilang araw po, nung magkaroon ng problema sa isda, normal po na nagkaroon ng mas Lumipat sa malakas. manok. Opo, mas malakas po yung demand ng manok. So, tinaas po ng mga retailers natin yung manok. Kaya po nating unawain yon. Ngunit ngayon po na nag-normalize na po yung presyo ng isda, atin pong winawarningan itong mga magmamanok na sana po wag nating samantalahin yung ating mga kababayan sapagkat mananawagan din po tayo na mag-ship po sila pabalik doon sa isda. Bagay po ganito yung kanilang ginagawa pag-aabuso. Yung feeds ba nila, baka yun ang idahilan, hindi naman tumaas? Actually, wala po. May maganda po yung naging harvest ng ating mga magmamais at even ngayon po, ang ganda po ng tayo ng mga mais natin sa Isabela at saka ibang parte dyan sa norte. So, hindi po namin talaga makita ang tamang dahilanan. Ngunit nagpatawag po ako ng emergency meeting mamaya pong alas 2 ng hapon. Opo. Para sa ganun, makausap po namin at makuha ang side po ng lahat ng mga parte po. Kagaya po ng producer at saka po yung mga nagtitinda. Okay. Magkano ho ba dapat ang presyo ng manok sa merkado? Dapat po siguro ay hindi po maglalalayo sa 130 per kilo. 130 per kilo. At sa monitoring ninyo, magkano ho ang tinataas nila? May nag-135 at meron na po nag-140 doon. Sobra na yun? Hindi po makatuwiran po ito. So ano tayo, magbababala ho ba tayo bago diretso manghuli? Hindi naman po natin huhulihin talaga agad-agad, kundi pwede po magpalabas po kami right after ng meeting mamaya ng suggested retail price. Plus bibigyan ko po sila ng tamang warning. Kasi ever since nang magkaroon po kami ng pagkakasundo, ay hindi po ako nagpipirma ng additional importation ng mga imported na mga chicken. Ngayon, if ever na sila po ay magiging matigas ang ulo at tuloy-tuloy po yung pagsasamantala ng ating mga kababayan, obligasyon din po na kagawaran na proteksyonan ng ating pong mga mamamayan. Okay. Kaya magpapapasok po tayo pag matigas pong ulo nila. Dito sa nagdaang bagyong Falcon, kung saan lubog sa baha ang ilan nating mga agricultural lands, may epekto na ho ba, Secretary? Kaya po nagkaroon ng kaunting paggalaw ito pong ating mga gulay. Kaya po nating unawain yon. Doon po sa gulay dahil lalo na po sa bukid noon may tinamaan po tayo diyang mga gulayan. Somewhere sa may Sambales yung lola. Anong klaseng gulay po yan? May mga upland rin po na tinamaan po tayo dyan at saka po yung mga pampinakbet din po natin. Ngunit dito po somewhere sa may itaas, sa may Nueva Vizcaya kung saan nagpapalawak po tayo ng taniman, hindi po masyadong naepektuhan kaya hindi naman po sobrang taas ng pinagbago. Yung baboy baka natin, kamusta po? Steady po sila Steady at siya. mukha pong nasunod sa kasunduan. Isda, after nitong trahedya. Na-normalize na po. Kaya po this time ako po nananawagan sa ating mga kababayan, ang ating pong mga bangos, ang tilapia po ay safe na. Ito po ang lumalabas po muli na pinakamurang source ng ating protina ay magbalik na po tayo sa pagbili ng ating mga isda. Saan pwede magsumbong yung ating mga mimili, yung mga suki? Pwede po sa DTI at saka po pwede sa kagawaran po ng agrikultura. At kami naman po yung magkausap ng pampalagian ni Secretary Greg Domingo para po mukhang pipilitin ko po na makapagbigay ng suggested retail price. Okay, abangan namin po yung resulta ng meeting nyo mamaya alas 2. Salamat po, Secretary. Salamat po. Agriculture Secretary Proceso Alcala. Sa ibang balita, pinababang buwis para sa mga nawalan ng ari-arian bunsod ng kalamidad, isinusulong ni Senador Manny Villar. Pero ang BIR tutol sa panukalang tax relief. Mas mainam daw ang pagbibigay ng subsidy o loan package. Narito ang report ni Ivan Mayrina.